Salamat po. May mga na-include po tayo ng mga ministry after po ng anniversary, no? Unang-una yung choir. Yan ang commitment natin sa Panginoon. Sana hindi na po mawawala yung choir, no? Kasi mas marami ang nakakapag-participate. Medyo dagdag oras kasi may practice. Pero part po ng pagsambayan, no? So, Sister Masya po ang ating tinalagang conductress, no? At ang nagbibigay po ng kanta si Sister Rachel, pero siya po yung, kasi hindi ako marunong dyan sa mga kumpas-kumpas, ano? At saka, so ngayon, kasabay lang ako sa choir kasi kulang pa yung lalaki. Pero pag may, may mga kasama ng ibang lalaki, exit na po yung pastor, pati si Sister Amor sa choir, no? And then another ministry na dinidevelop po natin, of course, yung ating Aserim ministry, Sister, Kathleen or Erlyn. And then may dadagdag po tayong another ministry yung sa missions report. From now on, mamaya may magbabasa na po ng mga mission letter. Sister Jeremy po ang itatalaga natin dyan. Of course, maliban po sa mga dati nating ministry, sa finances po si Sister Marjorie, no? And then yung lalaki. Nakita nyo, palit-palitan lang sila kasi dalawa lang sila eh. Kailangan pa po talaga ng isang lalaki, no? Lalo na yung MC. Kasi yung pastor po, makakalimutin na. No? Okay, tayo po tumayo ngayon, mga kapatid. Dumako na po tayo sa, I believe, dito na talaga tayo sa message. Matthew chapter 28 po, binasa na ni kapatid na, sino nagbasa, Darwin? Kapatid, ikaw, no, si Brother Randy. So, ano po, basahin ko lang ngayon yung tatlo. 28, 18 to 20. Ang aralin po natin to, no, last week about John the Baptist and the Lord Jesus Christ. Ngayon naman po yung ministry o yung Great Commission. Sabi po ng verse 18, And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. So ang aralin natin mga kapatid, doon tayo, no? Napakahalaga po na huwag tayong maliligaw dyan sa ating dakilang misyon, no? Ang tawag dyan na Great Commission. Tayo po muna yung manalangin. Amang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ito. Pinagkalooban mo muli kami ng buhay, kalakasan at kalayaan upang sambahin ang iyong dakilang pangalan. Kami po'y dadako na sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Muli po, kinikilala namin ang aming mga limitasyon, kaya tumihiling po kami ng patnubay at pangunguna ng iyong makapangyarihang Espiritu upang ipaunawa sa amin ang iyong mensahe mula sa mga talata na aming babasahin. Bigyan mo po ng divine motivation and concentration ng mga kapatid na makikinig. Bigyan mo rin po ng divine wisdom, anointing, and power ang iyong lingkod na gagamitin para maituro ko po ng tama ang bahaging ito ng iyong salita, alang-alang sa ikatututo ng bawat isa, sa ikatitibay ng aming mga pananampalataya, sa ikababanal po ng aming mga buhay, sa ikalulugod po ng iyong pangalan. Ito po yung aming hiningat dalangin na may pagtitiwala at pasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Amen. Salamat po. You may be seated. The Great Commission, of course, of the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, sabi nga, no, pag ang tao raw po, hindi niya alam kung ano yung layunin niya sa buhay, yan yung mga tao usually na naliligaw, nalulungkot, nadidepress, kasi paiba-iba yung layunin nila sa buhay. No? Kung ano yung marinig niya sa balita, kung ano yung mabasa niya sa libro, kung ano yung matipuan niya ngayon, papago-bago. Pero mga kapatid, tayo po bilang mga Kristiyano, binigyan tayo ng tinatawag na makalangit na layunin, bakit tayo nabubuhay sa mundong ito. No? Ito nga po yung pinakadakilang kautusan. Bakit siya tinawag na dakila? Mamaya, ulit natin yung kadahilanan bakit ito great. But the greatest and most important command of the Lord Jesus Christ to the church. Yung inaral natin previously sa Sunday School, 2 Sunday natin inaral, the importance of the church. Ano ba yung binigay naman ngayon ng Panginoong Jesucristo sa Iglesia? Ang tawag natin yan, the Great Commission. Yung ibang tawag nila yan, mandate, no? Command, ano? Pero sa atin, mas tinatawag natin na the Great Commission. Pag namin commission, minsan kasi commission, pero agad yung iniisip natin, no? Pagka tayo ay may repair sa isang tao, may commission ako dyan.
parang pera, tinutukoy. Pero actually, yung word ng commission, parang ito yung tinatalaga ka. No? Halimbawa, ang mga ambasador, binibigyan sila ng authority ng gobyerno. Kunwari, ambasador ng Pilipinas dito, although wala pa tayong embassy dito, pag nagkaroon, ikukomission yung ating ambasador para pangunahan yung embahada dito. Ano ba yung pinaka-mission ng embahada? Ipakilala ang presidente at ang kanyang patakaran, ipakilala ang bansang Pilipinas. Parang tulay siya, no? So tayo, ganun din po bilang mga, actually tayo ngayon ambassador ni Kristo eh. Nakalagay sa 2 Corinthians 5:20, we are ambassadors of Christ. Ngayon, kung ambassador tayo, ano ba yung commission natin? Ano ba yung mandato natin? Ano yung ating mission? Ba't tayo itinalaga ng Diyos? Ako may ng 4 na kadahilanan bakit tinawag itong Great Commission. Number 1, it has the greatest cost. No? Yung cost na kadahilanan. Sabi nga ni David nung siya inutusan ng tatay niya, no, para pagdala ng pagkain yung mga kapatid niya, tapos nagalit yung mga kapatid niya nung nandun si David, ba't ka nandito? Kasi giyera eh. Siguro naglalakwat siya ka, sino nagbabantay dun sa mga tupang inaalagaan mo? Sabi ni David, is there not a cost? Ibig sabihin na kaya ako nandito, mayroong nagutos. Ang nagutos yung ama. At ang cost nga naman, para sa kanila pa nga eh. Pero minsan ganun tayo, maraming tao judgmental. No? Imbis na pasalamatan nila na magpapadala ang tatay nila, bago nila nalaman may padala yung tatay nila, inatulan na yung kapatid. Nandito. Parang sinasabi nila, etong lugar na to, pagsundaan lang. Bata ka pa, no? Ang trabaho mo, magpastol. Mga kapatid, you cannot really judge a person kung ano yung paggagawa sa kanya ng Panginoon. So, eto, ang cost nito, kaya po tayo may Great Commission, nakasalalay ang eternal destiny ng kaluluwa ng tao. Mga kapatid, napakahalaga ng mission natin. Biro mo tayo, kaya nga tayo nakakilala sa Panginoon, may lumapit eh. May nag-share. At ang nag-share, sigurado, ano siya ng simbahan. Manggagawa siya ng simbahan. O kaya miyembro siya ng simbahan. Kasi bihira yung tao na hindi ka pa naturuan, magkakaroon pa ng lakas ng loob na mag-share. Tayo nga na natuturuan, tinatamad pa tayo mag-share kasi either natatakot, walang oras. How much more hindi pa miyembro ng simbahan na hindi nakakarinig lagi ng salita ng Diyos. So kapatid, meron tayong Great Commission. Dakila to kasi nakasalalay dito. No? Of course, ang nagliligtas si Kristo. Yung problema, hindi nila kilala si Kristo eh. Paano nila paniniwalaan kung hindi nila kilala? No? Paano nila makikilala kung hindi nila maririnig? Paano sila makakarinig kung walang preacher? Sabi nga ng Romans, paano magkakaroon ng preacher kung hindi siya sinugo? Mga kapatid, there is the greatest cost. Pangalawa, the greatest cost. Medyo hindi ko alam yung pronounce, ano? Ang spelling nito, COS. Ibig sabihin, yung kabayaran. Naaral natin dati, ang kabayaran nito ay yung suffering and death of the Lord Jesus Christ. Precious blood of Christ. Kaya mga kapatid, di ba pagka may negosyo, minsan, depende. Kung naranasan nyo maging salesman, ano, yung minsan, may ibebenta ka, bibigyan ka ng commission. Minsan, binibenta mo, ano mo yung sa Dubai, ewan ko dito kung ginagawa yun, minsan, para lamang makabenta yung bangko, may mga pulyeto, yung pamphlets. Ano to? Alam mo, minsan, libo, baka ang ibayad sa'yo, 100 piso lang eh. Ang trabaho mo, ano mo na, flyers. Mga flyers lang, no? Pero minsan hindi ka naman bilib dun sa bangko. Minsan nga, hindi mo pa nagamit yung produkto eh. No? Pero dahil sa kita, ano mo, pero minsan naman, meron din naman mga produkto na bilib ka talaga. No? Bukod sa nakikita mong kita, bilib ka na, pakikinabangan talaga. Pero yung pakinabang niya, laging hindi inclusive. Mari kang pakinabang niya, pagkain siya, pampaganda, pero may gastos. Alam mo, meron mga, lalo na na-scam ngayon, yung mga multi-level. Minsan, ang mamahal ng babayaran mo bago ka makakuha ng produkto. Tapos yung produkto, minsan hindi naman sila proven eh. Ang kumikita lang talaga sila dun sa multi-level, yung pag nakarecruit ka ng dalawa, magbabayad sila ng puhunan, o may kita yung kumpanya ron. Tapos pagbebenta sila ng produkto. Samantala yung produkto, minsan hindi mo nga masubukan eh, kasi ang mahal. Pero nag-convince ka na, sige na, mag-join ka. Downline kita, no? Pero, eto pong sa atin eh, hindi na babayaran ng tao eh. No? Dahil binayaran na ng Panginoon yung bayad sa kaligtasan. So,
nakataya rito. Pangatlo, the greatest cause. Magkakatunog ito eh. Cause, yung kadahilanan. Cause na kabayaran. Cause yung kalawakan. Bakit? Lahat ng tao sakop dito eh. Lahat ng tao, kailangan mong abutin, no? Go into all the world. Sabi nga dyan sa Matthew 28, dun sa verse 19, go ye, teach all nations. Pag inaral yung nations na yan, ethnos sa Griego. Ang hindi lang nation na bansa, kunwari, Russia. Ang Russia siguro may 200 siyang tribo, ethnic group. Ang Pilipinas, hindi ko alam kung ilang ethnic group tayo. So hindi porke naabot mo na yung Manila, kaya abutin mo yung Kapampangan, yung Ilocano, yung Bicolano, yung Tausug, mga ganyan ang ibig sabihin ng nation dito. Ethnos ito. So mga kapatid, minsan nga sa produkto, merong produkto na, ay hindi na panahon yan. Kunwari, yung mga damit na maninipis, hindi na panahon ngayon yan. So, ito naman mga jacket natin, pagka summertime, hindi na panahon. Pero yung salita ng Diyos, walang pinipiling panahon yan. Lahat ng panahon, magliligtas ang Panginoon. Lahat ng tao, kahit anong salita niya, ayan. And then, pangapat, the greatest call. Alam mo, itong panawagan na to, sakop lahat ng Kristiyano. Tinatawag tayo lahat, no? Kung mapapansin nyo, ang Panginoon nagtayo ng, hindi lang sa nagligtas ng kaluluwa, nagtayo siya ng simbahan. Ngayon, nung nakabangon na siya mula sa kamatayan, yan yung kinukwento ng 28, bagamat may mga nanluloko rito, di ba, yung nakakita mga mismo sundalo na nagbabantay sa libingan, nag-report sila sa mga authorities. Alam niyo, nireportan nila mga pari, spiritual authorities, there. Nawala yung bangkay. Okay, nawala. At alam nila, nabumangon talaga kasi hindi pwedeng ninakaw eh. Kasi may gwardiya nga sundalo eh. Tapos basta nagulat na lang sila, bukas yung hindi kayang itulak ng isang tao yun, yung bunga kasi ng kuweba, may batong bilog na malaki, no? Napasok ko na po yun, no? 2 beses ko na napasok yung pinagliligan sa Panginoon. Wala talaga yung bangkay doon, no? Nakalagay doon, pag nakita nyo yung pintuan niya, pagpasok mo, kasi nakabukas yung pintuan eh. Yung nakalagay doon sa pintuan, he is not here. Wala talaga, wala ka nga, he is risen. Yun ang nakalagay dito sa binasa natin kanina. Kaya lang, sabi naman ng mga otoris, imbis na paniwala nilang bumangon ng Panginoon, gumawa pa ng pangtakip, no? Sa video, ninakaw. Binayaran pa sila. Kailangan pa sila magbayad, no? Ito mga sundalo naman, natatakot kasi, ang totoo nun, Roman soldiers, sila talagang mawawalan sila ng trabaho. Kasi pagka may pinababantayan sa'yo, nakatakas yung pinababantayan, ikaw papatayin. Eto, patay yung nakawala eh. Hindi ko alam kung yung parusa, baka mas mapigat, ano? Patay, nakawala. Pero alam nila, bumangon talaga. Kasi yun na yung pinapangaral ni Kristo bago siya pinako eh. Pero alam natin na nangyari, at least, yung mga alagad nagpunta sa isang lugar. Kasi sabi ni Jesus, magkita tayo dito. No? Pero gusto kong pansinin nyo sa verse 16. Then the 11 disciples, pag 11 na lang, nagpakamatay na si Judas dyan. No? Sabi niya, yung 11, they went away to Galilee, nakipagkita sa Panginoon into a mountain where Jesus had appointed them. Sabi niya, magkita-kita tayo. When they saw Him, they worshiped Him. Mga kapatid, ako lagi kong dinindi ng pagka-Diyos ni Kristo. Sinong ba siya? Pag hindi sa Diyos, ang dami kasi nagtatanong, magpakita kayo ng ebidensya na si Kristo mismo pinangalindahan niyang sa Diyos. Hindi niya sasabing direkta na sa Diyos, pero sa Diyos. Lagi ko sinasabi sa pagwapo ka, hindi na kailangan pagsabing gwapo ka. Hindi ka na kailangan magbayad ng tao na ipamalita na gwapo ka. You are so confident. Pag mayaman ka, tinatago yung kayamanan. Kung makapagbihis mo yan, simple-simple lang. No? Actually, ang mas nangangalunda ka na, mayaman ako, yun. Mangungutang, bibili ng mga peking alahas. Kasi gusto niyong impress yung tao na si mayaman, di naman. Tapos huwag namakanti mo na, kung hindi ka mayaman, naku, akawain ka na niya. Ang Panginoon, kumbaga, wala kang ibang may kukupot kundi dito sinamba. Although may nagduda, sabi din sa verse 17, and some doubted. Pero wala kang magagawa eh. Meron talagang tao hindi maniniwala, kahit pakita mo na lang ang ebidensya. Pero sigurado rito, hindi sinaway ng Panginoon. Kung ikaw ay teacher, bawal na bawal niya sambahin yung, di ba bawal sumamba sa tao, sa anumang bagay, no? Mga Hudyo pa. Hudyo siya. Sinamba siya, dapat sinaway niya kung hindi talaga sa Diyos. Okay? Nakasandig yan sa pagka-Diyos ni Kristo. And then, verse 18, doon na niya sinabi. Doon niya na sinabi dakilang utos na Jesus came and spake unto them, saying, all power is unto me. So mga kapatid, ang simbahan,
na tinayo ni Kristo is involved in spiritual warfare. Tandaan niyo lagi yan. Nung tatayo pa lang ni Kristo ang simbahan niya, sa babaw ng batong ito, itatayo ang aming iglesia, the gates of hell. Isa sa inaral natin yan sa conference, ano? Alam mo, ang may gate talaga, ang diablo. Nilagyan niya talaga ng tarantahan ng mga tao. Una, mata. Pangalawa, yung isip, no? And then, yung puso. And then, yung pamilya. And then, yung mga syudad. Kaya may mga bansang bawal si Kristo. Bawal ang Bible. Mga tarantahan yan. Okay? So mga kapatid, pero sabi ng Panginoon, ang mga pintuan ng Hades, plural, hindi mananaig. Ibig sabihin, kung ang simbahan pupunta sa kanila, hindi kaya hadlangan ng simbahan. Kaya nandito eh. Kahit may religion sila rito eh. Marami nagtatayo ng simbahan dito. Doon sa inatinan namin, nakita ko dami na rin pastor na Armenian. Hindi lang natin pala kilala. Ang dami. No? May mga Armenian, may mga Amerikano na nagtayo na rin ng simbahan dito. At sa Pilipino, ang alam ko, tayo yung nagtatayo, no? Of course, may isa dyan sa yung All Nations, and then yung sa atin sa Gyumri. At least nagtatayo tayo, mga kapatid. Every member of the local church is an individual soldier. Huwag niyo kalimutan. Hindi lang tayo, nung hindi tayo lang ng Diyos, ang tawag sa atin, sinner. Letter S, sinner tayo. Mayaman ka, mahirap, religyoso ka, sinner. Nung nakilala mo si Kristo, naging son or child of God ka. Okay. Tapos nung nag-aaral ka na ng Bible, naging student ka. Tawag doon, disciple. Pagka marami ka ng alam at magpapagamit ka na sa Diyos, soldier ka na. Mga kapatid, gusto ng Diyos lahat tayo maging sundalo. No? Tingnan nyo, alam niyo yung mga bansa, kunwari sa Israel, pagka ikaw ay nasa tamang gulang na, obligado ka mag-training ng 3 taon. Bago ka kumuha ng kurso, ano mang gusto mong kurso. Kasi konti sila, lagi sila may nilusog. No? Dito rin, ganun din yung mga kabataan dito. No? Pero mga sundalo, automatic tayo. Automatic tayong sundalo ng Panginoon. No? The enemy is Satan and his cohort. Pag binasa ng Ephesians, hindi na lang natin pupunta, isuot nyo ang baluti, armor of God. Bakit tayo may armor? Kasi nasa warfare tayo. Okay? Isa sa armor natin, yung panalangin, yung salita ng Diyos. So, isang beses aaralin natin yun. The bone of contention, ang pinag-aawayan o ang teritoryo, di ba sa giyera, kaya naging giyera, nag-aagawan ng teritoryo. Alam niyo, ang tao ng pakahalaga, pinag-aawayan tayo ng Diyos at ng Diablo. You can just imagine that. Tapos sasabihin mo, walang kwenta yung buhay mo. Nawalan ka lang ng trabaho, nagpapakamatay ka na. No? Hiniwalayan ka lang ng boyfriend, girlfriend mo, wala ka ng kwenta yung buhay mo. Mga kapatid, samantalang ang Diyos, mahal na mahal ka. Nagkasala ka na nga dahil sa nadamay tayo, pero gumawa siya ng hakbang para mahabol niya tayo. So mga kapatid, tandaan nyo, bone of contention. Ano yung pag namin bone of contention? Parang aso. Ang aso, nag-aaway sila dahil sa buto. Sa akin, walang kwenta yung buto, pero sa aso, yan ang pagkain nila eh. Pinag-aaway nila. Ngayon, isipin nyo na para tayong buto na pinag-aawayan ng Diyos at saka ng Diablo. Pero tayo mga kapatid, dahil tayo ay anak na ng Diyos, nandun tayo sa kampo ng Diyos. Si Satanas, may kampo rin siya. Kaya tandaan niya, kahit sa Sunday, mararanasan niya. Ako, dami ko ini-invite, no? Pero daming dahilan. Ang daming dahilan talaga. Pero magtulong-tulong tayo, huwag tayo magsasawa, mga kapatid, no? Tatandaan nyo, may bone of contention, tao ang pinag-aagawan. To win in this warfare, ang simbahan kailangan tayo ay magkaroon ng strong offensive attitude. Pag nag-aaral kayo ng military science, ang pinakamagandang posisyon sa giyera, ikaw yung umaatake. Kasi hindi ka na nauubusan ng teritoryo, nandun ka pa sa teritoryo ng kaaway mo kasi kinukuha mo yung teritoryo niya. No? Maring labanan ka niya, siyempre, didepensa niya yung teritoryo niya, kaya mag-experience si Satanas, didepensa niya yung teritoryo niya. Ang teritoryo ni Satanas, lahat ng hindi mananampalataya. Ang teritoryo ng Diyos, yung mga mananampalataya. Pero ang gusto niya, lumusod tayo. Paano natin nasabing gusto niya lumusod? Tingnan sa verse 19, go. Yung salitang go, parang may teritoryo yan. Parang may, kumbaga sa boundary ng Georgia at saka ng Armenia. Ang sabi ng Panginoon, huwag ka manatili dyan sa teritoryo mo. Okay? Pumato ka pa sa teritoryo ng iba. Okay? Kaya nga, go. At paano tayo papasok sa teritoryo nila? Teach all nation. Yung salitang teach all nation sa isang interpretasyon, ibig sabihin yan, make disciples. Ipaaral mo yung Ebanghelyo para maging disciples sila ni Kristo. Mga kapatid, let us keep attacking the enemy territory.
Kaya ang sabi ng Romans 8:37, we are more than conquerors. Gusto ni Kristo maging conqueror tayo. No? Una, i-conquer mo yung sarili mo sa tulong ng Diyos para yung mga kahinaan natin isuko sa Diyos. Pagka matibay ka na, magpagamit ka na sa Diyos. Alam niyo, mga kapatid, alam ko daming problema eh. Pero pag ginagawa mo kalooban ng Panginoon, doon ka mag-concentrate, yung problema mo, susunod ng Panginoon. Kaya tayo nagkakaroon ng mga problema kasi hindi natin ginagawa yung kalooban ng Diyos. Kaya si Satanas, sandali niya tayong ma-divert. Pero kapag kayo lumulusog sa Kanya, siya ngayon yung natataranta. No? Alam niyo, pag hindi ka lumusob sa Kanya, siya yung lulusob sa atin eh. Alam niyo, paglusob niya, ayan yun, mga kahinaan, mga problema, away-away, yun ang mga paglusob na ginagawa ni Satanas. Ginagawa niya tayong abala. Okay, alam niyo ba, sigurado tayo ng tagumpay dahil sa tatlong bagay na isi-share ko sa inyo ngayon. No? We have 3 reasons why we can be assured of victory. Number 1, because power have been provided. Binigyan tayo ng lakas, ng kakayanan. No? Ano sabi sa verse 18? All power is given unto me in heaven and earth. Si Kristo muna yan. Pero yung power na yan, hindi muna yung lakas. Ang tinatawag na power dyan, authority. No? Lahat ng kapamahalan. Kasi pag ilugan nyo yung Greek word niyan, exousia, nasa akin. Parang sinasabi niya sa verse 19, iniiwan ko sa inyo. Kasi nagtayo siya ng simbahan eh. So, kahit umalis yung ulo, no? Andyan yung katawan. At yung karapatan, iniwan niya sa atin. Kaya nga, mga kapatid, napakahalaga na member ka ng local church. Eh. Okay, hindi ka maliligtas sa local church, pero kung gusto mo ng power, kung gusto mo ng authority to serve the Lord, you must be in the church. Kasi the power was iniwan niya sa simbahan. Ito yung simbahan kausap niya ngayon eh. Now, hindi building Ang kausap niya, 11 lang, di ba? Pero sila yung simbahan. Ano niya? Tama-tama, 11 tayo ngayon. No? 11. Hindi kailangan ng 2,000. Okay, salamat kung may 2,000 miyembro, pero nagsisimula sa konti yan kasi ang simbahan, tao. Pero hindi basta tao. Taong born again at saka nabautismuhan. Lahat po baptize. Binaptize ni John the Baptist yan. No? So mga kapatid, sila yung simbahan na inaral natin ng 2,000 previously. No? Through John the Baptist, tandaan nyo, ang simbahan, may sakripisyo na. Ang unang nag-sacrifice si John the Baptist, pinubutan ng ulo. Pero at least, nabaptize niya na yung mga materyales. No? Pangalawa, si Kristo, binuo niya yan, pinako naman siya sa krus. At yung mga alagad na iniwan niyang itong pag ilaran niyo, hindi na nakarecord sa Bible. Ang pinakita na lang kung paano namatay si Pablo. Si Pedro, hindi pinakita kung paano na. Pero pag ilaran niyo, si Pedro, pinako siya, pakiwalik eh. Okay? Ipapako din siya, pangaral mo, pinako sa krus, ipapako ka na, pinako siya. Pero naiiya siya na magaya niya yung sa Panginoon, no? Huwag po, hindi ako karapat-dapat, siya lang dapat yun, no? Pinako siya pabaliktad. At yung iba dyan, binuhusan ng kumukulong langis. Yung iba dyan, sibat. Kaya nga mayroong propeta na napunta rito yung may sibat eh. Pag alam niyo yung kwento ng Gegard, no? Binila, nandiyan yung sibat eh. Ewan po, may mga ganyan silang kwento, mga kapatid. So may sacrifice, pero at least may power. Binigyan ng power ang simbahan, no? Exousia yan. The church that the Lord Jesus Christ built is the only divine institution. Isa lang to. Isa lang ang simbahan na tinayo ng Panginoon that was given the authority to carry out the Great Commission. Okay? It is the church. If the church fails in her mission, wala nang ibang institusyon na makakapalit. Talagang simbahan lang ang pinagkatiwala ng Panginoon na ipangaral ang Ebanghelyo. No? At huwag nyo rin asahan na yung ibang institusyon katulad ng Senate, ng Armed Forces of the Philippines, ng United Nations, ituturo ito. Hindi. Simbahan lang. So nabibilang tayo dun sa tinayo ni Kristo. No? Kasi ang simbahan nanganganak eh. Tandaan niyo, ang simbahan nanganganak. Dapat manganak tayo. Kung ang Kristiyano nanganganak ng kapwa Kristiyano, kung ang tao nanganganak ng kapwa tao, dapat ang simbahan manganak din ng simbahan. Kaya nga, sana maalala niyo, no? Nung ako nagpastor sa Candaba, sinendout ako ng Makati. After 3 years, sinorganize namin. Pero dahil probinsya, mahirap, no? Natagalan kami. Pero later on, ngayon, meron na siyang na-send out na isa, nasa Bamban Tarlac. No? Pero tagal nun. Ganun talaga sa probinsya. Maganda yung sa Dubai. No? Nagsimula lang kami ng isa, ang daming naging anak.
No? Dami naging anak, mga missionary, mga nagpastor sa Pilipinas. Hopefully tayo magkaroon din ng ganun. No? Na pag tayo na-organize na, mga anak din tayo ng ibang simbahan. Okay, isa pang power na meron tayo. Punta tayo sa Acts 1:8. Ang sabi ng Acts chapter 1 verse 8, parehong power sa English pero magkaiba ang Greek word nito. Sabi ng Acts 1:8, again, nagpapaalam ang Panginoon dito, sabi niya, but ye shall receive power. Power na to. After that, the Holy Ghost is come upon you. Pag umalis kasi si Jesus, ang kapalit niya, Holy Spirit, hindi tao. May mga relihiyon na pinalitan si Kristo No? May relihiyon na inalis ang Ama. Hindi ko kung saan din na ang God the Father Si Jesus Christ, pinromote siya bilang Father Napakante ngayon yung God the Son. O siya na raw yung God the Son ngayon. Anointed Son of God. Hindi pwedeng tanggalin. Permanente yung posisyon na yan. No? Ngayon, kung meron ng pansamantalang pumalit, nung si Kristo umakyat sa langit, ang pinalit yung Diyos din, ang Holy Spirit. Yan ang sabi niya rito, pag ako'y umalis, bababa siya, you shall receive power, after that, the Holy Ghost, ayan na, is come upon you, at siya yung titira sa inyo, ye shall be witnesses unto me. Mga kapatid, tayo yung mga totoong Jehovah's Witnesses. Tayo yung mga totoong saksi ng Diyos. Kasi sabi niya, pag nasa inyo ng banal na Espiritu, magiging witnesses ko kayo. Anong witness? Ang ibig sabihin ng witness, papatutuhanan mo sa mga nakakausap mo na buhay talaga si Kristo. Paano nyo alam? Nandun ka ba nung pinako si Kristo? Hindi. Nasa puso ko siya. Di ba, nakata tayo ganyan, I know He lives in me. No, yung meron pa tayong ganyan, He lives. You ask me how I know He lives within my heart. Kailangan pag natulog, born again ka, wala kang duda na si Kristo ay buhay. Kasi nasa iyo siya So mga kapatid, ang sabi na ngayon, meron kayong power. Alam niyo yung power dito? Hindi na yung dunamis sa Matthew 28:18. Ito ang Greek mong salita na nito dunamos. Yan ay yung dynamite. Yan ay yung lakas. Yan ay yung talento. Yan ay yung, kung ano yung kaya mo gawin. Kaya mga kapatid, i-ano natin ang simbahan, pwede naman tayo magsimba na preaching lang Pero di ba kayo natutuwa na ino-open natin ang ministry sa music ministry para mas maraming makapag-participate, no? And then, mamaya makakarinig kayo, meron na tayong magbabasa na ng mission letter. At dami kasi nating tinutulungan. Kailangan naman malaman nyo kung sino-sino yung mga yon, no? At sana tumulong na rin tayo. Pwede tayong tumulong ng mga missionary kahit may mga kakilala lang natin. Wala si Rachel, no? Si Ron Camua, si Limuel Ponce. Tatanong na si Limuel Ponce, palagi ko gusto na naman niya pumasyal dito. Sabi ko, okay pa kami, ganito. Namimiss nila yan. No? So mga kapatid, at alam niyo maraming nagpaplano pumunta rito. Marami pong nagpe-pray na makapunta rito. So, hopefully makatulong tayo. So, yun yung power natin mga kapatid. No? At dahil may power tayo, huwag tayong matatakot gawin kahit na mabigat yung trabaho to. No? Kasi kaya mabigat si Satanas na kakontra mo Yung ibang trabaho kaya mabigat kasi mabigat lang sa physical o kaya magastos siya. Ito, hindi lang magastos siya Talagang may kalaban si Satanas. Ahadlangan niya tayo. I will rise up and oppose. Huwag niyo kalimutan ang pangalan ni Satanas. Satan means adversary. Literally, ibig sabihin ng Satanas, kaaway. Adversary. Adversary ng Diyos. At ano man ang plano ng Diyos, kukontrahin niya. So, huwag tayong utis sibuyas na sumunod ka lang sa Panginoon, nagkaroon ka ng pagsubok, natural yan. Natural yan mga kapatid. Pero ang pangako niya, may power tayo. Dalawang power yan Authority, exousia, at saka power ng dynamite. May dynamo sa atin mga kapatid. So, pag inulusog natin ang kalaban, meron tayong lakas para talunin siya. But why many churches remain defeated? Bakit ang maraming simbahan na nanatiling mahina, kakaunti, no? Why stagnant? Alam mo yung stagnant? Yun ang ayaw mangyari sa church natin. May mga simbahan na kontento na. May 20 miyembro, magkakaroon ng service, nauupahan naman yung upahan. Mga kapatid, salamat, meron na tayo, pero pagpapalaki tayo. Kasi pagka dumadami tayo, mas maraming opportunity maturuan, mas marami tayong budget na makatulong sa mga misyonero, hindi lang yung upa natin. No? Pero yung iba, kaya sila nangihina, number one, ignorance of her potential. Hindi niya alam na may power siya. Possible yun.
Ang bata, pag hindi yan ginagay ng magulang o ng teacher, hindi niya alam, may talent pala siyang mag-drawing, may talent pala siyang kumanta, no? May talent pala siya sa mathematics. Kailangan tulungan. So yun ang ginagawa natin sa church. Pinapasali natin sila. Pag makikita mo pag wala ka namang gift sa singing pero at least, nagpag-avid ka. Subukan mo yung ibang ministry. No? Mga kapatid, pero pag ignorante ka sa potential mo, meron ka pala, hindi mo ginagamit. Maraming ganyan. Walang kinakain yung pala, dami nilang pera. Hindi nila na-trace na may magulang sila, na mayaman. May mga ganun din nila alam Okay, hindi nila alam gamitin. Mga kapatid, kailangan alam natin ang potential. May potential tayo, may power tayo. Huwag niyo kakalimutan yung power. I have all power, which is authority. I have dynamite. Kaya lang, lalabas lang yan pag may gagawin ka. Alam mo, may principle May principle na, may principle sa buhay, Tanda niyo, time, hindi mo man gamitin, may lilitaw na trabaho para maubos ang oras mo. Kaya ang rule sa oras, alamin mo ano yung kapaki-pakinabang na pwede mo paggamitan sa oras mo. Dahil kahit hindi mo gamitin sa kapaki-pakinabang, mauubos yan. Ganun din ang pera. Huwag niyo sabihin na, ay, titipirin ko to. Alam mo, may nilitaw na paggagastusan yan. Kaya sakit pala yan. Problema pala yan. Ay, kung ako sa inyo, okay, hindi pa sa mga mag-ipon. Pero huwag kayong maiser. Alam niyo yung maiser? Lahat iniipon, konti-konti ang kinakain, nagkasakit, iniipon, ginamit sa bawi ng hospital. Kung gano'n. Okay naman nagtatabi kang tawag doon, yung rainy day season. Pero kung tinatabi siguro 5%, 10%, pero huwag naman 50%. Tapos kinakawawa mo sa sarili mo, no? Mga kapatid, ako naniniwala pag binigyan ka ng pera ng Panginoon, 3 paggagamitan yan, medyo. Yung pangangailangan mo, yung tulong mo sa ibang tao, no? At saka yung gawain ng Panginoon. Pag Kristiyano ka. So gamitin mo yan wisely. Okay, ano ba? Unbelief. Ay hindi alam ng iba yung kanilang power. Nakita sa Bible, pero hindi nila pinaniniwala. Alam mo, may mga ganun nagdadala, mga disciple ang kausap ng Panginoon. Sa kanila lang yan. No, kaya nga pinasulat sa Bible para makaabot sa atin ang mensahe ng Diyos. So i-claim mo. Bagamat ang kausap niya yung mga disciple, pero yun ang power ng Bible Meron siyang pinatukulan nung sinabi niya yun, pero lahat ng makakabasa nun, pwedeng pakinabangan. Pag kinlay mo, mga kapatid, So kailangan maniwala tayo. Yung iba naman, alam, pero tamad lang talaga. Idleness or indolence, exerting no or little effort. Huwag ka tayong gano'n, mga kapatid. Kaya nga itong paglipat natin sa hotel, exercise of faith to. Kasi mas malaking upa. No? Pero, ang kapalit naman yan, ganun sa Panginoon ang muscle, kailangan i-exercise mo para lumaki. Mauna muna yung effort. Bago mo, palakin mo muna yung muscles ko bago ako maniwala mag-exercise ako. Walang gano'n. Wala ka pang muscle, mag-exert ka na ng effort. Exercise. Hanggang lalaki yan. Ganon din ang faith. Ang faith parang muscle yan, no? Kailangan, Panginoon, kaya namin nabayaran ko. Di ba nabayaran naman natin yung 28 nung winter? Mas konti tayo no? Ngayon, dadagdag lang tayo ng konti. Sabi nga ng iba, Pastor, doon dito may kainan. Siyempre, may mga nag-sponsor ng pagkain. Since walang kainan, dagdag ko na lang sa offering yung pwede Pastor, doon, ang laki ng taxi. Kami kasi 1.5 So, 3,000 pag nalo doon, yung 2,000 nyo, di maubos. Baka kami 1,000 ang babudget namin sa taxi kasi papunta lang ang taxi. Plano namin pagpa-uwi, dahil wala ka nang hinahabol na oras, pwede na lakarin. Nasubukan namin yung umagus Nung kausap namin yung 2 manager, pag-uwi namin, by the way, kasama namin Sister Jane. Tinutulungan kami. So, ganda ng usapan. At nagulat ako nung sabi ko sa kanila, by the way, sabi ko, ang una kong gusto yung paliwanag sa inyo, ang paggamit namin, church kasi baka may mga gano'n. Pagka-church, ayaw na nila, Lalo na sa Middle East. Ayaw nila ng gano'n na kahit umupa ka pagkasimbahan, ayaw nila. Okay lang sa kanila. Okay lang sa kanila, Natuwa pa sila nung Sunday tayo gagamit. Kasi Sunday daw, normal, di ba nagbumagamit? Parang nagbibigay ng senyas sa Panginoon. So sabi ko, church kami may kantahan kami. Tapos ganito kami, ganyan. Kung ano yung hinihingi natin, yung pulpit, walang pulpit. Pero yung malaki daw, basta wala lang magbubuhat. Hindi tayo magbuhat. Hindi pa natin. Okay? Yung may sound system yun. Maganda ron, may screen. Yung pag kumakanta yung welcome song,
at least nababasa natin yung kanta, nasasabayan natin sila. Dito hindi natin masabayan. Okay? Mga ganun, yung mission letter. Pag kami makakapakita mo yung picture. Sa kanya, babasahin niya ng mamaya, hindi niyo makikita yung picture. May picture yung mga missionary pag nag-report. So ano yung idea ginagawa nila. So mga kapatid, para lang yung potential at saka kinetic energy, no? Yung potential power, nandiyan pero hindi ginagamit. Pag kinetic, ginamit na. Parang kuryente. No? Pagka naka-switch off yan, kinetic ang tawag dyan. Yan, magliliwanag yan. Pero hanggang hindi mo sinasaksa, hindi mo makikita. Pag eto, ano na yan? Kinetic energy ng tawag. Energy in motion. Yung potential, energy at rest. Nandun siya pero hindi ginagamit. Parang pera, hindi ginagastos. No? Yung lakas, hindi ginagamit. Wala yun. So mga kapatid, the church has been provided with power from heaven. This is potential power. No? So, malinaw ba tayo mga kapatid? Tiyak tayo ng tagumpay kasi meron tayong power. Pero gamitin natin. Tandaan yung salitang power sa Matthew 28:18, authority yun. Yung power sa Acts 1:8, dynamite. No? Meron tayong lakas. Punta tayo sa pangalawa. Ang pangalawang dahilan kaya tayo sigurado may tagumpay, meron tayong procedure. Mga kapatid, ang maganda sa Panginoon, hindi kanya iwan ng bitin. Hindi kanya utusan, sundin mo ako, tapos hindi ko alam kung anong gagawin. Alam niyo may mga ganon. Kunwari, maraming trabaho mo, naglilinis ka ng bahay. Sabi ng amo mo, gusto ko malinis siya. Tapos pag alis niya, ang ginawa ko, pati itong mga pintura, iniba mo, inis mo lang. Hindi niya tinuro mo yung procedure. Pero may mga meticuloso. Okay, ganito yan ha. Ito, don't touch. May mga ganun, Umuhawa ka niya, hindi kasama yan. Ito, basa lang, no? Hindi pwedeng Scotch Brite, no? Ito, pwede yan. May procedure. May procedure. So, ang Panginoon, may procedure siya. Ano yung procedure niya? Balikan natin si Matthew 28. Nandun na ang procedure. Hindi lang nagutos siya na goyi, Therefore, ito yung procedure niya, mga kapatid, no? Yung salitang go, kailangan umalis ka sa pwesto mo. Hindi ka pwedeng, maraming simbahan ganito Bagamat totoo yun, merong welcome sa mga bahay. Pero di simbahan, welcome to our church. Pero ang unbeliever, hindi pupunta yan. Maniwala kayo. In-invite ka nga, hindi pumupunta Bakit? Yung mahal hindi sa talas. Kaya para siya talaga maakay, puntahan mo siya sa bahay niya. Yun ang sinabi ng Panginoon, go. Puntahan mo siya sa teritoryo niya, doon mo siya nusubin. Hindi, naghihintay kami dito, basta magtuturo ko, kung pumunta kayo, matututo kayo, kung hindi kayo, bahala kayo, hindi pwedeng gano'n. Hindi nila alam Hindi nila alam na kailangan nila salita ng Diyos, So kailangan tayo pupunta sa isang linggo, buong linggo, pagdating na Sunday, doon lang natin makikita yung bunga. Yung Bible study sila, kami, ni Sister Ramon, yun ang prayer namin, pag-praying kami, Gusto namin araw-araw may bini-Bible study kami. Meron mga bina-Bible study kami, bisan nawawala na sa oras, Pero nakakatuwa, napupunta namin alas yung mga tirahan, minsan ba, sa hotel nakatira. Mga kapatid, reach out, yun ang unang procedure. Going. Ano yan? Visitation, outreaches, missions, Bible study. Minsan nga kahit mga birthday Minsan nga, pagbibintakan na kami ayaw mo ngayon, lagi nasa mga party-party. Pero kaya tayo pupunta ron kasi at least nakakapag-pray, tapos babasa ako ng verse. Although minsan nahalata namin yung iba, pag nag-preach na ako, hindi na kami ni-invite, Pero okay na yun. Marami na kami pinunta na bahay, talagang pinakikilala natin sa community yan, na Brother Randy. Minsan di namin kilala yung tao, sasabihin nila, so, may nag-invite, sige. So, nakakapag-ano tayo, nakakapagturo. Mga kapatid, reach out. Pangalawa, preach the gospel. Sabi niya sa 19, not only go teach. Yung teach na yan, pwedeng preach, pwedeng teach, pwedeng witness, anything, mga kapatid, Alam niyo, ako sa Pilipinas, na-discover ko, kasi laking Manila ako nagpastor ako, alam balikan yung dalawigan namin. Ang mga tao, napakahirap nilang puntahan, lalo na pag alam nilang pastor ka. Nasa labas ka pa lang, pastor, alis ako, bigla silang may lakad. So, may lakad ako, sa isa na. Tapos biglang, basta dami. Tapos,
Hanggang sa na-discover ko later on, pagka may patay, punta ka sa patay, tuwang-tuwa yung tao. Kahit magdamag ka ron, no? Kahit magdamag ka ron, kasi kailangan na may kausap eh. Although yung iba nagsusugal, para lang makiramay, ako, gagawin lang, punta kami ron. So, laging gano'n. Minsan, pag kilala nila akong pastor o medyo malapit sa amin, pinapayagan ako mag-preach. Tuwan-tuwa sila. Akala nila pinagpipray natin yung patay. Pero talagang pinagpipray yung mga buhay. Yes. As nagsisira ko. Kaya marami kami naging miyembro doon galing sa mga lamayan. Kaya pag nasa church ka, parang lamayan din. Ako, mukhang vampire. Hindi naman. Minsan maghahanap ka ng dahilan eh, ng rason eh, kung doon sila nakukuha kasi pag may kausap ka na lalo na hindi naman nagsusugal, hindi na wala siyang pakialam sa oras eh, kung bakit. Nakakaawa rin yung ibang nakikiramay. No, hindi naman sila nagsusugal. Yun naman ang tatabihan ko. May 1 oras, 2 oras ng kausap. O di na nakakapag-senda kahit isang tao lang. O kaya nakikilala mo sila. No, gano'n, mga kapatid. Kaya yan ang isang ministry na talaga, no? Minsan, ating gabi, pupunta ka kasi may naghihingalo na. No? Ako, ang dami ko ministry gano'n. Pagtalikod ko, patay. Kaya binansagan ako ng mga miyembro, pagka may kilala silang patay na nahihirapan na yung nag-aalaga, uy, patawag niyo si Pastor Ed. Para daw mamatay na yung ano. Pero ang gagawin ko, sisira ko talaga. Kahit yung naghihingalo na, sisira namin, no? Ganun ang ano. Sa mga kapatid, kasi sabi niya eh, go and teach all nations. Pero maraming paraan. Pwede rin sa birthday, pwedeng dedication, maraming paraan yan. Uy, maganda, pag-pray yung bagong tirahan nyo. Ipamalitan nyo rito, no? Kaya lang sa amin, napasobra eh. Ewan ko, nakwento ko na sa inyo, no? Minsan, meron tayong kilala pastor sa probinsya ba to, no? May puputulin siya ng puno ng 100 taon na. Sa palo. Pinatawag ako ng pinsan ko, sabi niya, lang ang tawag. Hindi siya makakapag-isip. Tulungan mo naman ako, bakit? Yung bahay namin, kasi gano'n ang probinsya, pag nag-asawa yung anak, ayaw lumayo eh. Gagawa lang ng another kwarto, may nakaharang na laking space. Pinapuputol eh, ilan na yung nagtakang pumutol, laging na aksidente, nauhulog, nasusugatan, parang may ayaw ipaputol eh. Ano ba yung kinalaman mo? Pero na-request niya, hindi pumunta ako. Pero nagsama rin ako, takot ako eh. Kahit sa isang miyembro, Brad, sabi ko, ganito lang, pag nag-pray ako, at napatigil ako, hindi ibig sabihin nun na tumigil talaga ako. Siyempre, tatapusin ko dapat, pero nakaranas na kasi ako ng gano'n. Yung may pinag-pray ng tao, kumukontra talaga, hindi ko matapos yung prayer. No? Sabi ko, pag tumigil ako, tuloy mo lang. Just in case na tumigil ako kasi ibig sabihin may kumukontra. Doon ako pinag-pray pero pinatawag ko yung taga-putol. May babayaran eh. O ganito, binitnisan ko yung nagpuputol. Sabi ko, ito yan ang pag-iingat nasa Panginoon kahit magaling ka na ako. So, parang minsan hindi naman sisirang buo. Basta, mo na pag-pray. Pati yung pinsan ko nandun. Pati, yun, naputol naman. Successfully. Binigyan ko na ako ng isang talang. Tawag ko eh. Matanda na yung eh. Meron din yung nagtatanim sila ng pakuan, kada magkaanin na sila, biglang bumabagyo, bumabaha. Nakatatlong beses na yata. Sabi niya, alam mo, sa isang 500,000 ang lugi namin. Minsan, ganito, 200,000. Naisip ko lang, sabi niya, baka pwede mong ipag-pray. Pinsan ko na lang, punta na nga, sa gitna ako. Pero honestly sa akin, siguro meron yung prayer. Pero ang laban talaga kaluluwa eh. Mas gagawa ng parang si Satanas na kontrahin yung kaluluwa. Pero since request nila yun, ganyan. Pero hindi na-request sa akin, namatay yung asawa niya. Miyembro ko, baguhan, backslider. Nung namatay yung asawa, nakiramay ako, nakita niya ako, so di ba, dami mong teaching na si Kristo binuhay yung mga patay. Sabi niya, pag-pray mo yung asawa ko mabuhay, tignan ako mag-pray. Baguhan pa rin ako naman, pagka ito'y nabuhay, sisikat ako. Kasi pag baguhan ka, ganun eh, no? Sisikat ako, pero buti na nalagpasan ko yung temptation. Mga kapatid, may mga paraan na sinasabi, no? Teach all nations. May mga paraan na maisisingit mo yung teaching sa iba-ibang paraan. Kunwari, nag-away yung mag-asawa. Kunwari, may mga nagpapakasal, counseling. Basta ako, all around. Kung ano talaga yung, pwede natin i-lead sa Bible. Huwag lang bubuhayin yung mangkay. Huwag lang bubuhayin yung pangkay o kahit yung patay, no? Huwag lang, meron pang isa. Ito kakaiba na to. Pero pinagbigyan ko rin may miyembro kami. Panahon ng lahat. Grabe pag lahat, gumagawa sila ng mga diet, no? Mga diet kasi kailangan madali yun.
yung isang contractor, meron silang duda, meron silang nahukay ng malaking impact. Magtataka sila, bakit napakalaki ng bato? Para makatipid daw ng kakahakot ng yung bato kinuha niya sa bulldozer, nilagay sa gano'n. Tapos tinabunan niya, di matibay yung dike na gagawin. May nakapagsabi, nung naikwento niya, ang duda ng mga galubasa, malamang may ginto yun. Bakit magkakaroon ng gano'n na, hindi sa karaniwang bato, parang kwadrado siya, na parang sinadya. Pero ang laking bloke, no? Malamang yun, dahil nga umagos yung galing sa bundok, naisama yun, no? Tapos, mag-ooperate sila ngayon. Ito na sila mga instrumento, pang-detect ng gold. At sinubukan na nila. Na-detect daw nila, talaga may signal doon, no? Nag-request sa akin, mga milyonaryo, gusto namin pag-pray mo kasi sinubukan daw nilang i-operate isang gabi, bawal yun. Dahil na, didibay mo pa. Kasi sinubukan daw nila kung saan, wala doon. Hindi na makita. Alam ng operator na doon yan nilagay yun, nang ina-operate nila ng gabi, wala. Lumilipat. So, ang request nila sa akin, ipag-pray. Na minsan ako, nag-iisip din ako, anong kinalaman ng wala namang kaluluwa doon, tutusin. Ako naniniwala, pwede nilalaro lang sila ng Diablo, pero pinag-pray pa rin. Wala akong balita kung nakuha nila yung ginto. Ginto na yun eh. Ginto na yan. So, mga kapatid, the power have been provided, the procedure have been provided. Ano ba? After preaching, ano nakalagay dyan? Baptize. Kaya tayo nagbabaptize. Hindi tayo nagbabaptize para sa sarili nating kagustuhan, kasama sa Great Commission yan. Go ye therefore, teach all nations, witnessan, pag na-save, baptizing them, in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, bago yung teaching. Ito na yung regular na ginagawa natin. Ang procedure natin, teaching them to observe all things. Ayan yung ginagawa natin, no? At again, Pastor, bakit tinuulit yung teaching? Kasi ang turo, to observe. Hindi po rin na ituro ng minsan gagawin na ng Kristiyano yan. Minsan kailangan 100 beses marinig bago gawin. O kaya, minsan ginawa tapos dumating ang pagsubok, nakalimutan na. Kaya kailangan reminder lagi. So huwag kayong makukulitan sa salita ng Diyos, no? Pasalamat pa rin tayo, tinuturuan tayo. Okay, anong pangatlo, mga kapatid? Ang pangatlo, ito yung gusto ko, verse 20. Diyan pa rin sa Matthew 28. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you in your procedure and law. I am with you always. Merong presence. Yung bang sasamahan ka ng Panginoon, napakasarap kaya nung hindi ka lang pinadala, sinamahan ka. Actually, si Pastor Nable, kaya gusto siya ng mga kapwa ko missionary. Siya lang yung pastor na pinupuntahan niya lahat. Kahit sa, papunta sa Israel ngayon, pag-pray natin, no? Pakadelikado rin. Akong kakausapin niya, hindi ako papayag. Pupunta siya, nadudoon nga, pinapauwi na Tapos siya pupunta, kasi may missionary tayo doon. Again, hindi natin may mission siya. Gusto niya mapuntahan. At encouragement yun, na kayo nasa Dubai, alam mo, pagbaguhan ka, tapos ang kukulit ng mga miyembro, matatalino yung miyembro, isang taon ang dami mong problema. Pag dumating siya, parang na-encourage ka. Kasi naunawaan yung trabaho mo. No? Naroon ang Panginoon. Kasama mo siya, hindi ka niya iiwan Lo, I am with you always. Tapos may pangako pa sa Hebrews 13, I will never leave thee, nor forsake thee. Kaya may sigurado tayong tagumpay. Victory comes not from the absence of opposition. Tandaan nyo, walang gawain ng Panginoon na walang mag-oppose. But victory comes from the presence of God in all our action. Kailangan kasama natin siya. At yan ang sinisigurado niya. Alam niyo sa mga labanan minsan, sa giyerang physical, minsan turo yung commander Ito gawin, resolve na. Pero wala sila sa field Hindi nila alam ang sitwasyon, no? So, maganda sana yung commander-in-chief mo, kasama mo. At di ba, hanga tayo sa mga general na nandun sa gitna ng labanan. Si Kristo nasa gitna ng labanan. Sabi niya, I will be with you. Ang sabi ng Hebrews 13, I will never leave thee nor forsake thee. So, dapat mga kapatid, ito ang magpatibay, magpalakas ng ating tapang, courage, in fighting to the very end, mga kapatid. Now, I want to conclude this message, mga kapatid. Alam niyo kung sa Old Testament may 10 Commandments. 10 yun Sana minsan binabalikan niyo. Exodus 20, no? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Pangalawa, huwag kang gagawa ng anumang ribulto, inanyong bagay, katulad ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. Pangatlo, huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos na walang katuturan.
and then ipanginoon mo ang araw ng Sabat, pang-apat. Yung pang-lima, sabi ko kasi, pag matanda ka na, hindi mo na maalala. Huwag kang mga ngalod niya, huwag kang papatay. Basta ano yun? Ang alam ko yung pang-sampo, thou shalt not covet. Huwag kang maging sakim, huwag kang covetous, no? Pagdating ng New Testament, ginawa na lang dalawa ng Panginoon niya. Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, with all thy mind, with all thy strength. Yun ang una. The second is thou shalt love thy neighbor. Tama nga naman. Kasi yung 10 commandments, yung unang 4, patungkol lahat sa Diyos yun. Relasyon ng tao sa Diyos, no? Yung 5 hanggang 10, 6 yun, relasyon ng tao sa kapwa-tao. Love thy neighbor. Yun na lang. Mga kapatid, alam nyo ang sikreto, kung gusto nyo pasunod yun ng isa lang ang gagawin mo, obey the Great Commission. Bakit? Kasi pag inobey mo ang Great Commission, masusunod mo yung thou shalt love the Lord thy God with all thine heart. Utos niya to eh. Sabi ni Kristo, if you love me, obey my commandments. Hindi ka pwedeng, Lord, I love you. Pero hindi mo sinusunod ang utos niya. Ito yung pinakatakila. Marami siyang utos. Pero pag i-prioritize natin ito. I-prioritize natin. Ano ba? Pagka ginawa mo ito, minahal mo ang kapwa mo. Bakit? Ayaw mo siya mapunta sa impyerno. Diba? What is the greatest love eh? Oo, bahagi ng pagmamahal, binigyan mo ng pera. Pero pag namatay, punta pa rin sa impyerno. Nagkasakit, tinulungan mo, maka sa ospital. Punta pa rin sa impyerno. Pero kung isinyer mo sa kanya, ebanghelyo. O kaya kung hindi ka man nag-share, magbigay ka ng pera para yung isang tao ma-share yung ebanghelyo. Tulad ng mga bansang hindi natin mapuntahan. Abay, natupad mo yung the greatest commandment sa pamamagitan ng pagpulpil sa Great Commission ng kapatid. So sana, no, sa umagang ito, ma-encourage tayo na yun pala yung dahilan. Ang dahilan kaya ako nilikha ng Diyos para purihin siya, pero saan ko ba siya mas higit na mapupuri? Sa simbahan. Okay? Ngayon, kung ang lahat ng tao ang kalooban ng Diyos purihin siya, paano nila pupurihin ng Diyos? Kailangan naririnig nila salita niya. At saka kailangan konektado na sila sa Diyos, anak na sila ng Diyos. Paano sila magiging anak ng Diyos? Masave sila. Paano sila masasave? Makarinig ng Ebanghelyo. Saan ba pinapangaral ng Ebanghelyo regularly? Sa church. Eh mga kapatid, sana maging malinaw sa atin, the Great Commission of the Lord Jesus Christ ay umayo tayo, ipangaral ng Ebanghelyo, bautismo yung naligtas, at i-disciple or turuan yung mga naligtas. No, mga kapatid, at makakatiyak tayo ng tagumpay kasi number 1, may power tayo. Authority plus dynamite. Exousia, authority at saka ability. Pangalawa, may procedure na. Hindi na natin kailangan dagdagan ng Bible. Aralin lang natin, nandiyan na yung procedure. No? At pangatlo, may presence. Kasama natin ang Panginoon sa lahat ng gagawin natin. So mga kapatid, sana tulungan po natin ang simbahan ito. No? Maaaring lumipat tayo ng lugar, pero hindi tayo nagpapalit ng misyon. Ang misyon natin is to fulfill the Great Commission. Tayo po tayo, mga kapatid, tayo na namin. Let's pray. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Napakabuti mo, Panginoon. Binigyan mo, Panginoon, buhay, kalakasan, magandang klima, kalayaan. That's why na-worship ka po namin. Even sa payak na paraan, sa kakuntian ng aming bilang, ikaw po ay sumasa amin dahil yun ang pangako mo. Lord, I am with you always, even unto the end of the world. Panginoon, kaya sa umagang ito, nilalapit ko po sa iyo ang bawat isang kapatid. Alam ko po ang bawat isa ay may kanya-kanyang struggle, may kanya-kanyang pinagdadaanan. Subalit tulungan mo kami na patuloy namin ituon ang aming atensyon, ang aming konsentrasyon sa pagtupad sa dakilang kautusan na natagpuan namin sa Matthew 28 verses 18 to 20. At ginagarantiya mo, Panginoon, ang aming victory because you have provided us with power. Ang power na to ay ang authority at ang ability. You have provided us a procedure. Basahin lang namin ang Bible, aralin namin ang salita mo. Hindi kami maliligaw kung ano ang strategy, paano po gawin ang kalooban. At ang nakita namin ngayon ay we need to attack the territory of the enemy. Kailangan maging offensive po kami sa teritoryo ng kaaway. That means puntahan namin ang bawat tao, samantalay namin ang bawat pagkakataon para maibahagi ang Ebanghelyo. At pangatlo, hindi kami dapat matakot pagkamat may oposisyon dahil sasamahan mo kami sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng dako. Panginoon, tulungan mo po ang aking mga kapatid na sa kabila ng aming mga pagsubok, mga suliranin, ay magpasalamat muna kami na kami ay iniligtas mo, Panginoon,
na sa pagpadala mo sa iyong bugtong ng anak, Panginoon Jesucristo, na buhay sa kabanalan, subalit namatay dahil po sa pagtubo sa aming kasalanan, subalit sa muling nabuhay, na kung ang tao ay magtitiwala na siya lamang ang tagapagligtas at pagkisiya ng aming kasalanan, kami po'y may kaligtasan. Naaral din namin sa Sunday School kanina na ang kaligtasan ay may tatlong bahagi. Ito po'y mayroong justification. Once na tumanggap kami sa Panginoon at nagsisi ng kasalanan, inaringan na po na kami, hindi na kami pupunta sa impyerno. The penalty of our sin ay bayad na. Pero meron pong present tense ang kaligtasan. Ito po yung sanctification. Mula nung kami pinanganak sa spiritual hanggang sa kami mamatay, araw-araw pinapabanal mo ang aming buhay. Ginagamit mo yung banal na espiritu, ginagamit mo yung banal na salita, gagamitin mo yung banal na iglesia o simbahan para patuloy na matutunan namin ang mga bagay na dapat namin gawin at dapat namin ipaglingkod sa iyo. Nakita rin namin ang salvation merong future tense. Ito po yung glorification. Darating din ang panahon, aalisin mo kami sa presensya ng kasalanan at sa presensya ng kaaway na si Satanas dahil siya ibubulid mo na sa dagat-dagat ng apoy na supre at bibigyan mo ng bagong mundo, Panginoon, na kung saan wala na po ang diablo, wala na ang kasalanan. At maging kami aalisin mo sa katawang makasalanan. Panginoon, salamat sa pag-asa na ito, hope, na kailangan magpalakas ng aming loob. Panginoon, kung ano man po pangangailangan ng aking mga kapatid, ikaw na po magpapala at tagpuin mo po ang bawat pangangailangan. Kung sino man ang may karamdaman, bigyan ng kagalingan. Ang nasa kagipitan, bigyan mo ng kaginawaan. Ang nasa kalumbayan, bigyan mo po ng kaaliwan. Tanggapin mo po, Ama, ang aming sama-sama pagpupuri sa iyong dakilang pangalan, sapagkat ang lahat po ito ay aming inihiling. Kasama po ng kahilingan na ibigay mo ang iyong pagpapala sa bawat isa sa amin. Ang lahat po ito ay aming dalangin, alang-alang sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoon Jesucristo. Amen.